stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. So, chapter 2, verse 1 ng Roma, ang ating pong focus ng pag-aaral ngayon. At katulad nga ng lagi nating nababanggit, ang may akda ng aklat ng Roma ay walang iba kundi si Apostol Pablo, na isang dating pareseo, bihasa sa kautusan ng mga Hudyo, at naging mananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng direktang pagtawag ng ating Panginoong Hesus samantalang siya'y nasa daan patungong Damasco. At mula roon, tinawag sa gawaing pagka-apostol at naging apostol ng mga hintil. Naging apostol ng iglesia. Bagamat hindi siya kabilang sa orihinal na 12 apostol, pero sa kanyang pagkakahirang ng ating Panginoong Hesus sa pagka-apostol ay ginampanan niya ito ng may buong kasiglahan, kahit pa ang kanyang buhay ay malagay sa kapahamakan. At samantalang isinusulat niya ang aklat ng mga taga-Roma, inaasahan niya na ang kanyang mga sulat ang siyang maghahanda sa mga kapatid sa kanyang pagparoon, sa kanyang pagpunta ng aktwal sa Roma, at upang mapatatag ang iglesia sa Roma, mga Kristiyanong Hudyo at mga Kristiyanong Hintil. Ang nais na ni Apostol Pablo ay matuto, mapatatag, mababalaan, maihanda ang iglesia sa Roma bilang isang masiglang komunidad na kasalukuyan humaharap sa hamon ng buhay, sa tensyon sa pagitan
ng iba't ibang mga lahi, iba't ibang pananampalataya at nagngangalit na pwersa ng kanilang nasasakupang lugar. At nakita natin sa ating mga nakaraang pag-aaral, samantalang isinusulat ito sa panahon ng imperyo ng Romano, ang state ay tuloy-tuloy ang pag-uusig sa mga iglesia, lalo na sa panahon ito ni Nero, na noong panahong ito ay makikita natin ang malaking kumpiyansa ng mga Hudyo sa kanilang spiritual na privilege o pribilehiyo bilang piniling bayan ng Diyos. Dahil sa malaking kumpiyansang ito ng mga Hudyo, tinatanaw nila ang church o ang Christian church ay isang samahan na naglalayo sa Diyos, isang samahan na kapag dumami ay magiging banta sa mga Hudyo. Baka kunin ng Christian church ang pamumuno sa mga Hudyo. Pero ganun pa man, kahit na may malaking banta para sa mga Hudyo, kumpiyansa pa rin ang mga Hudyo. Bakit? Sapagkat iniisip nila sila ang piniling bayan ng Diyos. Yan. At sila ang may karapatan sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Sila ang may karapatan magturo ng mga eksistidong batas sa bagong tipan na mula pa sa lumang tipan. Kaya kalimitan sa mga Hudyo sa panahong ito, yung mga hintil, itinuturing nilang marumi. Itinuturing nilang hindi karapat-dapat. Itinuturing nilang hindi banal. Subalit, nang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo si Pablo, ay tinulugsa ni Pablo ang mga mapagkunwaring o ang mga mapaghimagsik na mga Hudyong ito, na mga iskribang ito, ng mga paresiyong ito, na ang pagiging palahatol ng mga Hudyo ay ipinapakita ni Apostol Pablo na yung ginagawa nilang pagiging palahatol ay isang maling gawain at labag sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Kaya sa konteksto ito ng pag-aaralan natin sa Aklat ng Roma Kapitulo 2, mahaba-habang mga pag-aaral ito, pero makikita rin natin dito, binanggit ni Apostol Pablo rito yung pagbagsak ng sangkatauhan dahil doon sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Noong mga naunang mga talata nga mula 18 hanggang 32 ng Roma 8, di ba, nakita na rin natin yung mga bagay na ito, pagtanggi sa Diyos, pagpasok sa idolatry, mga karimari-marim na immoralidad at iba pang mga gawaing nalabag sa panukala ng Diyos, ipinakita na sa Kapitulo 1 ng Roma. Ngayon naman, pagdating dito sa Kapitulo 2 ng Roma, ito naman ay nagfo-focus tungkol sa pagiging palahatol ng tao, sa pagiging mapanghusga. At syempre,
Partikular ito doon sa mga Hudyo. Yan. Na iniisip nila na mas banal sila, mas mabuti sila kaysa doon sa mga Hintil. Sapagkat sila ang piniling bayan ng Diyos. Kaya pinandidirian nila yung mga Hintil. Na mayroon pa rin mangilan-ngilan na mga karakter sa loob ng Christian Church during that time na may ganito pa rin kaisipan. Pero unti-unti itong itinuturo ni Apostol Pablo, unti-unti itong winawakasan ni Apostol Pablo na hindi ito ang dapat na maging karakter ng membro ng iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat ang iglesia sa Roma ay binubuo ng dalawang pangkat. Anong pangkat? Mga Hudyong naging Kristiyano at mga Hintil na naging Kristiyano. Na kung minsan yung mga Hudyong naging Kristiyano, may mga bagay pa rin sila ng kaugalian na hindi pa nila totally na iwawaglit sa kanilang panibagong pananampalatayang Kristiyano. Ganon din naman yung mga Hintil. Kaya dito, si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang scrolls, ng kanyang isinusulat na balumbon, aklat sa ating panahon, ay patuloy niyang ninonurture, pinapalago, pinapalakas ang mga mananampalatayang kapatiran doon sa aklat ng Roma. At ipinakikita rin dito na walang sino man dito sa Kapitulo 2, makikita natin mamaya, walang sino man ang ligtas sa hatol ng Diyos. Yung pagkakakilanlan bilang Hudyo, o yung panlabas na pagsunod na ginagawa ng mga Hudyo, ayan, hindi ito sapat upang makaligtas sa hatol. Yan ang historical background ng aklat ng Roma, Kapitulo 2. O yan din ang kontekstong pinag-uusapan dito. Na yung puso at gawain ng sino mang tao ang siya ring magiging batayan ng Diyos sa darating na paghatol. Ngayon, para mapaigi tayo, basahin natin ang talata. Ano? Yeah. Sabi sa Kapitulo 2, talatang 1 ng aklat ng Roma ay ganito: dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Tandaan natin, ang aklat na ito ng Roma, isinulat ni Apostol Pablo para sa mga kapatiran natin sa Roma noong unang siglo. Na ang wika ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Roma na kanyang padadalhan, dahil dito anya'y wala kang maidadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat ang iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding bagay. Yan. Alam nyo, masarap din pag-usapan ito eh. Bagamat ang mensaheng ito, ang ulat na ito, ang mga titik na ito sa scroll ay para bigyang babala ang mga kapatiran sa Roma. Nais din ditong tukuyin ni Apostol Pablo
Nais din ditong maituwid ni Apostol Pablo yung kanyang makakababayang Hudyo. Bagamat siya'y inilagay ng mga apostol sa mga hintil, pero nais niya rin ditong ituwid ang kanyang kapwa Hudyo, ang kanyang mga kababayan. Kaya wika niya, dahil dito'y wala ka anyang madadahilan. Diba? Yun ang nakalagay, ano? Dahil dito'y wala kang maidadahilan o tao. Sino ka man na humahatol sa iyong kapwa. Yan. Kahit na ito'y para sa mga taga-Roma, pero ang mensahe nito, hindi lang para sa mga taga-Roma per se, kundi para sa lahat ng mga makababasa nito. Yan. During that time, ang mga Hudyo ay sadyang mapaghatol sa kanilang kapwa. Lalo na kapag ang pinag-uusapay patungkol sa mga hintil o sa mga hindi nila kalahi. Iba ang tingin nila sa mga hintil. Ang mga Hudyo sa panahong ito, mga palalo, mga mayayabang, matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. Isa silang righteous. Kaya palalo mayayabang itong mga Hudyo sa panahon niya. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili, matuwid, walang pintas. Ngayon, bakit napunta sila sa ganitong sitwasyon? Bakit itong mga Hudyong ito palahatol? Bakit iba tingin nila sa kanilang sarili? Bakit special ang tingin nila sa kanilang sarili? Bakit hindi nila nakikita mali yung ginagawa nilang paghatol? Bakit may distansya sa pagitan ng Hudyo at mga hintil? Bakit ganun ang kanilang pananaw sa buhay? Bakit may ganito silang kaisipan? At bakit nahuhulog sila sa ganitong sistema ng pagkakasala? Ang sagot dyan, mga kapatid, history. Kasaysayan. Ngayon, samantalang inaapuhap natin, hinihimay-himay natin itong Roma 2:1. At upang matukoy natin kung bakit ganito ang kanilang karakter, kung bakit ganito ang karakter na nakita ni Apostol Pablo sa mga iskriba, Pariseo at sa mga Hudyo. Bakit ang mga ito'y kay bilis humatol? Bakit niya sinasaway ang mga ito? Na ang karakter ay kay bilis manghusga. Baybayin natin ang bahagya, mga kapatid. Ang kasaysayan. Sapagkat ang kasaysayan ang magsasabi sa atin kung bakit ganito ang karakter ng mga Hudyo sa panahon ni Apostol Pablo. Tayo mga Seventh-day Adventists, alam natin kasaysayan ito di ba? Bata pa lang maliit basta't dumadalo sa Sabbath school di ba? Sa pagpupulong ng mga bata na ikukwento na ito Ayun, muli nating sariwain. Matatandaan, buhat pa sa matandang kasaysayan, noong unang panahon, samantalang halos lahat ng tao sumasamba
sa Diyos-Diyosan. Hindi ko naman sinasabing lahat, kundi sinasabi ko, halos lahat ng tao. Yan, para magkalinawan tayo, ha? Halos lahat ng tao sumasamba sa Diyos-Diyosan, namumuhay sa kasalanan. Ngayon, nais ng Diyos na makapagtatag siya ng isang natatanging bansa na magpaparangal sa Kanya, bansa na luluwalhatiin siya, isang bansa na kinikilala siya bilang Diyos na manlilikha, isang bansa na susunod sa Kanyang mithiin. Pagkaraan ng marami-raming taon, bago magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, tinawag ng Diyos si Abram na siyang naging Abraham, na dating ngalay Abram. At dahil binibigyan siya ng kapangakuan, tinawag siyang Abraham. Upang ang Diyos sa pamamagitan ni Abraham ay makapagtatag ng isang panibagong bansa. Diba? Yan yung nasa kasaysayan, yan ang nasa history. Makapagtatag ng isang panibagong bansa. Isang bansa na siya ang kikilalaning Diyos. Isang bansa na magagamit ng ating Panginoong Diyos para maipakilala sa buong mundo kung sino ang Diyos na dapat sambahin ng lahat ng tao. At makikita ninyo yung kasaysayang ito na aking binabanggit sa Kapitulo 12, mga talatang 1 patuloy hanggang 3 ng aklat ng Heneses. Ang wika rito ay ganito. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo, at gagawin kitang isang malaking bansa, sabi ng Panginoon kay Abram. Gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ayun. Pinili ng Diyos. Paikliin natin ang kwento. Pinili ng Diyos si Abraham upang maisakatuparan ang kanyang plano na makapagtatag ng isang malaking bansa. At mula kay Abraham, lumabas ang mga supling na siyang tinatawag ngayon na Israel. Mamaya baka bigyan nating daan yan. Na siyang pagkakalooban niya ng mga natatanging kautusan, mga natatanging katuruan, na dito sa bayang Israel, sa pamamagitan ng pangako kay Abraham, ipagkakatiwala ang mga aral na buhay na siyang ituturo nila sa lahat ng mga nakapalibot na bansa sa kanila. Na ang mga mahiwagang katuroang ito kasama na yung
10 utos na pinitas na hibla mula doon sa karakter ng ating Panginoong Diyos na pagiging maibigin. Lahat ng mga aral na buhay, nasasakupan ng aral na buhay, dito ipagkakatiwala. Ngayon, samantalang inaipapangako ito ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. Si Abraham, ayon sa kasaysayan, nagkaanak sa legal niyang asawa na si Sarah, na ang ipinangalay Isaac. Kaya si Isaac, tinatawag siyang anak sa pangako. Sa ibang termino, anak ng pangako. Ngayon, lumaki si Isaac, nagkapangasawa, nagkaanak si Isaac nang isa rito'y pinangalan ng Jacob. Na dito kay Jacob nagsimula ang Israel. Yan, natatandaan ninyo, no? Yan naman yung mababasa natin sa Kapitulo 3 ng aklat pa rin ng Heneses, Kapitulo 32. Yan. Talatang 28 ng aklat ng Heneses. Ang wikay ganito. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Ayan. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ayan. Ngayon, sa kabilang banda, samantalang ang Diyos ay nangako kay Abraham na mula sa kanya lilitaw ang isang malaking bansa, ay binanggit din ng Diyos kay Abraham ang sasapitin nilang masalimuot na pangyayari, na ito ay mararanasan ng bayang Israel. Ano ito? Makikita natin ang kasaysayan buhat sa Kapitulo 15 ng aklat pa rin ng Heneses. Baba tayo sa Kapitulo 15, talatang 13 patuloy hanggang 14. Ganito ang ating mababasa. Ayan. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Ito ang masalimuot na magiging karanasan ng Israel. At habang lumalaki na ang bilang ng Israel, si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Diba? Natatandaan ho ninyo yan, ano? Nagkaroon siya ng 12 anak. Isa na rito si Jose. Na si Jose ang siyang naging daan upang mapalapit sa Ehipto. Yan. Then, to make a long story short, mga kapatid, nanirahan sila sa pamamagitan ni Jose. Huwag na natin pag-usapan yung ginawang kabalbalan ng mga kapatid na Jose, kundi doon na tayo sa kanilang paninirahan sa Ehipto, dahil pinagpala sila sa panahong ito, diba? Nanirahan sila sa Ehipto ng 30 taon. Yan. Pagkaraan ng 30 taon,
mayroong bumangong panibagong hari ang Ehipto. Mayroong panibagong paraon na bumangon. Sa pagbangon ng panibagong haring ito o ng paraon na ito, dito na inumpisahang dalahing bihag ang Israel. Naalipin sila sa loob ng Ehipto ng 4 na raang mga taon na siyang binabanggit kanina doon sa Kapitulo 12, mga talatang 1 hanggang 3 ng Heneses. At inulit pa ito sa Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 7 naman, talatang 6 ang wika. At ganito ang salita ng Diyos, na ang kanyang bini ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin at sila'y pahirapang 4 na raang taon. Yan. Kaya, pagkaraan ng 3 taong mapayapang paninirahan ng Israel sa Ehipto sa pamamagitan ni Jose, nang bumangon ang panibagong hari o panibagong paraon, sila ay inalipin ito sa loob ng 4 na raang taon. At dito na rin sila sa Ehipto nanirahan habang sila'y inaalipin ng paraon. Ayun. Sa kabuuang bilang, mula sa panahon ng paninirahang payapa, sa panahon ni Jose, hanggang sa paninirahan ng mga Hudyo habang sila'y alipin sa Ehipto. Yan ay bumibilang ng 430 taon na siya namang binabanggit sa Kapitulo 12 ng Exodo, talatang 40 hanggang 41. Ganitong ating mababasa. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ng iyon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Yun. Sa kabuuang sumatotal, bumilang ito ng 430 years. Etong mga kaibigan nating hindi Kristiyano, kuminsan kinukuha itong bahaging ito ng mga talata sa Biblia para sabihing salu-salungat Hindi nila nalalaman may kasaysayan. Kukunin yung isang talata, sabihan niya rito 400 years. Sabi naman sa talatang ito 430, hindi magkasalungat. Hindi ho magkasalungat yan. Yung 430, yan ay tumutukoy mula sa panahong ang Israel sa pamamagitan ni Jose ay payapang nanirahan sa Ehipto ng 30 taon. Nang may sumiklab o bumangong isang panibagong parao, dito sila inalipin at siminimulang gawing alipin at patirahin sa Ehipto sa loob ng 4 na raang taon. Kaya ang pinakasumatotal ng paninirahan ng Israel sa Ehipto ay 430 taon. Ayun. Sana nakukuha ninyo mga kapatid, ano? Yun. Kaya hindi yung magkakontra po yan magkarugtong ng kwento yan mga kapatid. Now, at the end of this event mga kaibigan, mga kapatid, nakalaya din ang Israel mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Diba? Kaya nga sabi rito sa 41, at nangyari sa katapusan ng 430 taon
ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mahukbo ng Panginoon umalis sa lupain ng Ehipto. Kaya, natala din po yan mga kapatid sa Kapitulo 7 ng Deuteronomy. Sa 1-7, sabi ganito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Pagkatapos nilang makalaya sa pamamagitan ni Moises na ginamit ng ating Panginoon, ipinakita sa kanila sila ang natatanging piniling bayan ng ating Panginoon. At hindi sila pinili dahil marami sila sa bilang. Ang totoo nga, ang wika ng Panginoon, kakaunti nga kayo Pero pinili sila alinsunod sa pangakong pinagtibay niya kay Abraham. Kaya mula sa pagkakalayang ito ng bayang Israel, ay ibinalik muli sa kanila ng Diyos yung mga natatanging kautusan na ipinagkatiwala niya sa kanyang piniling bayan nung una, kay Abraham. Na nang pinag-aaralan natin kanina, itong mga natatanging batas na ito, itong mga aral na buhay na ito, ito'y mga kautusan mula sa karakter ng ating Panginoong Diyos. At yung iba pang mga mahahalagang bahagi na ipinagkatiwala sa Israel. Ano-ano ba itong iba pang mahahalagang bahagi? Bukod doon sa 10 utos, sa utos na huwag kakain na makarumal-dumal, ano pa yung ibinigay sa kanila? Mababasa natin ito sa Kapitulo 9, Aklat ng Roma, mga talatang 4 hanggang 6. Ganito ang sabi. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalulatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ayun. Kaya ang Israel napaka-special very special mga kapatid. Sila yung natatanging bayan. At dahil nga doon sa pangyayaring sila ang pinili ng ating Panginoong Diyos, iniisip ng mga Hudyo na mas matuwid sila kaysa sa mga hintil. Ito yung historical background kung bakit ang mga Hudyo mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, mayabang sila, tingin nila matuwid sila kaysa iba, na siyang sinasansala ni Apostol Pablo nang isinusulat niya ang Aklat ng Roma. Kaya dito sa Kapitulo 2, talatang 1 ng Roma, ito po ang historical background doon. Dahil sila yung pinili ng Diyos, iniisip nila na mas angat sila, special sila matuwid sila kaysa sa mga hintil, kaysa sa iba. Kaya hinahamak ng mga Hudyo yung mga hintil, yung mga taong hindi nila kalahi. Ang tingin nila sa mga hintil, makasalanan. Ang tingin nila sa kanilang sarili, matuwid. Kaya lang ipinakita dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 2, talatang 1, na siyang pinag-aaralan na natin niya sa verse by verse, na kahit sila ang pinili ng Diyos noong una, ay ibinigay sa kanila ang kautusan,
ay hindi naman talaga nila rin nasusunod ng tama. Hindi rin naman nila sinusunod ng buong puso ayon sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, kundi may sarili silang sistema ng pagsunod. Bukod pa rin, naglakip pa sila, di ba, ng mga kautosang kanilang minana, mga tradisyon na minana nila sa kanilang mga matatanda. Kaya karamihan sa mga Hudyo, pakitang tao ang pagsunod sa kautusan. Karamihan sa mga Hudyo, balat kayo. Panlabas lamang ang kanilang ginagawang pagsunod. Nagpapakita lang sila ng panlabas na kabanalan, pero ang totoo sa kanilang puso ay wala naman. Na kung tutuusin, ang puso ng mga Hudyo, ang puso nila kasing dumi rin ng karamihang puso ng mga hintil. Kaya lang, hindi ito nakikita ng mga Hudyo. Hindi nila nakikita ang kanilang sarili. Hindi nila nakikita yung kasalanan nila. Kung kaya, kay bilis nilang humatol sa kanilang kapwa. Special sila pinili sila piniling bayan lalo pa na mayroon silang kasaysayan na sila ang talagang pinili ng Diyos. Kaya ganun ang kanilang yabang. Pero hindi naman lahat ng Hudyo, Hindi ko sinasabing lahat ng Hudyo, ay ganyan. Kundi karamihan sa mga Hudyo during that time. Hanggang sa ang ating Panginoong Hesus ay nagtayo ng iglesia. Na itong mga Hudyong ito, nabalitaan nila na ang Panginoon nagtayo ng iglesia. Ang ilan sa kanila nahikayat, ang ilan ay nanatiling kalaban ng iglesia. Hindi naunawaan ng mga Hudyong ito na sa panahon ng bagong tipan, dahil doon sa kanilang mga kabalbalang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos, ay inilipat sa isang bansang nagkakabunga ang kaharian ng Diyos. Inalis sa bayang Israel at ito'y ibinigay sa bansang nagbibigay bunga. Ganito ang mababasa natin sa Kapitulo 21, Aklat ng Mateo, talatay 43. Kaya nga sinasabi sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayun. Na ito'y tumutukoy sa isang bagong komunidad ng mga mananampalataya na ang sinusunod ay yung mismong kalooban ng ating Panginoon. Isang komunidad ng mga tunay na tagasunod ni Kristo. Balik tayo sa Kapitulo 2 ng Roma, talatang 1. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao. Sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunding mga bagay. Kaya dito nakikita natin, walang sino mang ligtas sa paningin ng Diyos. Walang sino mang ligtas sa hatol ng Diyos. Kaya nakita natin dito sa Kapitulo 2 ng Roma,
Sinimulan dito ni Apostol Pablo sa pagsaway sa mga taong mapanghusga, sa mga Hudyong mapanghusga. Na nag-aakala na sila ay mas matuwid kaysa sa mga hintil o sa mga hindi Hudyo. At matapos ng mabigat na paglalarawan dito, mga kaibigan, nung napagdaanan natin, no, pagkaraan ng mga paglalahad ng mga mabibigat na paglalarawan ng kasalanan at kasamaan doon sa Kapitulo 1 ng Roma, dito naman sa Kapitulo 2, itinuturo naman na walang sino mang makaliligtas sa Diyos sa kanyang gagawing paghatol. Kahit pa ang taong humuhusga o mapanghusga sa iba ay hindi rin makaliligtas. Ayamang nakita na natin yung historical background kung bakit ang mga Hudyo may ganitong karakter, may ganitong katangian. Punta tayo sa aplikasyon. Dito tayo sa refleksyon. Mahigpit tong saway ni Pablo di ba? Huwag hatulan ang iba. Maraming mga tao napakadaling manghusga sa kanilang kapwa, katulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Palibasa, tingin nila sila yung pinili, hindi nila alam, inilipat na pala sa bansang nagkakabunga. Panay pa rin ang kanilang panghusga. Matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. Sa panahong nating ito, ilapat natin. Diba sa panahon nating ito, marami ring tao ang napakadaling manghusga sa kanilang kapwa. Tingin din nila sa kanilang sarili, matuwid sila. Kaya madali para sa kanila ang manghusga para sa iba. Tulad ng mga Hudyo, mabilis nilang nakikita yung pagkakamali, kasalanan ng iba. Hindi nila nakikita ang sarili nilang pagkakamali at kasalanan. At dahil di mo nakikita yung sarili mong pagkakamali at kasalanan, kaya napakabilis mong magturo, napakabilis mong manghusga, napakabilis mong humatol. Yan ang nangyayari sa tao ngayon. Tingnan ninyo sa isang talata ng Biblia. Buhat sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, talatang 2. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Ano daw? Akala talaga ng tao, tama lagi ginagawa niya Wala siyang bahid pagkukulang, wala siyang pagkakamali, wala siyang kasalanan Kaya kung makapanghusga, makapaghatol sa kapwa, ganun-ganun na lang. Nakalimutan nila na mayroong isang persona na lubos na nakatataho ng kanilang mga puso. Si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso ng tao. Meron ba kayong nakitang ganyan? Kay bilis manghusga? Kay bilis magturo? Kay bilis sumatol? Meron ka lang nakitang dalawang naglalakad na yung lalaki nakaakbay doon sa babae. Ang bilis mong hatulan. Ay yung pala, yung dalawang yon mag-ama. Ang hatol mo, magkalaguyo. Ang bilis sumatol. Ang bilis manghusga. Walang tamang pagsisiyasat, nakahusga na agad.
Nakita mo lang na merong yung lalaki nag-abot ng pera doon sa babae. Hinatulan mo na agad, hinusgahan mo na kagad. Kesyo nag-aabot ng sustento. Ayun pala, kaya may inabot na pera doon sa babae, sukli pala nung babae yun. Di ba mga ganyan? Maraming taong ganyan, napakabilis humatol, napakabilis manghusga. Ang tingin nila sa sarili nila, tama yung ginagawa nila. Parang mga Hudyo. Parang karakter ng mga tiwaling Hudyo, ganyan. Alam niyo mga kababayan, kung sakaling isa kayo rito sa tinatamaan na baka bibilis ninyong manghusga, napakabibilis ninyong hatulan ang kapwa, panahon na para kayo'y magbago, mga kapatid. Mas mainam na ang pagtuunan natin ng pansin ang ating sarili. Baka nagkakamali tayo, baka nagkakasala tayo. Mas mainam ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ganito gawin natin para hindi tayo laging nakatingin sa pagkakamali ng iba. Para hindi tayo laging nakatingin sa pagkakasala ng iba na iniisip ninyo. Ay ba'y nakahihiya naman, mga kaibigan, nakakahiya sa Diyos. Nagsabi rito sa talatang ito ang Diyos lamang ang siyang nakatataho ng ating mga puso. Siya lamang ang nakakasapagsaliksik ng ating puso. Nakakahiya naman sa ating Panginoong Diyos. Naturingan kang Kristiyano, pero grabe ka kung manghusga. Ang tindi mo kung makahatol. Talo mo pa yung judge. Di ba? At least yung judge may pagsisiyasat, ikaw wala Nakita mo lang magka-holding hands, iba na kaagad ang dating sa'yo Maraming tao ganyan. Ang bilis sumatol, ang bilis manghusga. Walang due process. Nakahusga agad. Ano sabi ng talata ng Biblia? Punta tayo sa Kapitulo 7 ng Mateo. Buhat sa mga talatang 1 patuloy hanggang 5. Ang sabi sa atin ganito: huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, hahatulang kayo. Sa panukat na inyong isusukat ay susukating kayo. Talatang 3. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? 4. O papaano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Talatang 5. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon makakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Diba? Hanggang ngayon maraming ganyan, hindi ho ba, mga kaibigan, mga kapatid? Ay sabi ng Biblia, huwag kang hahatol para hindi ka hatulan. Kasi sa hatol na gagawin mo, diyan ka rin hahatulan di ba? Sa panukat na gagamitin mo, diyan ka rin susukatin. Puna ka ng punga, puna ka ng puna sa puwing ng iba. Aba, meron palang malaking troso na kahambalang sa mata mo. Nakikita mo anya. Nakikita mo anya yung puwing ng iba.
Pero yung nakahambalang na troso sa iyong mga mata, di mo nakikita. Pansinin mo anya muna yan, alisin mo muna yung troso sa harapan ng iyong mga mata. Bago ka mag-alis ng puwing ng mata ng iba. Sabi ng Biblia yun, mga kapatid. Kasi ang pinagtutuunan ng pansin, yung iba, ang binabantayan, ang binabantayang buhay, yung buhay ng iba. Ano ho tawag dyan? Sa nagbabantay sa buhay ng iba. Di ba? Bakit mo babantayan yung buhay ng iba? Ikaw ba ang itinalagang tagapagbantay ng iyong kapwa? Tapos ang hahanapin mo yung kanyang para meron kang maipanghusga, para meron kang maihatol. Humahanap ka ng mali sa iyong kapwa. Bakit? Ano tingin mo sa sarili mo? Matuwid ka? Ano tingin mo sa sarili mo? Di ka na nagkakamali? Yan yung mensahe na pinakikita sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. At kung halimbawa naging bahagi kayo ng ganitong karanasan, magbago na tayo. Sa halip na tayo'y maging palahatol, maging mapag-aral tayo ng Biblia. Ang pansinin natin yung ating sarili. Huwag na nating bantayan yung iba. Parang yung naalala ko tuloy yung ipinost ko dyan sa social media. Yung Reels. Di ba yung gwardya? Nakita niya, natutulog yung natutulog yung kapwa niya gwardya. Ginawa niya, isinumbong niya doon sa hepe. Sumagot yung hepe. Yan baka, ano sabi ng hepe? Yan ba ibinigay na trabaho sa'yo? Bantayan mo yung kapwa mo gwardya? Tamlado siya sa hepe. Diba? Nakita ng gwardya, natutulog yung isang gwardya, isinumbong niya kayo sa hepe, sa OIC. Nagalit yung OIC. Yan ba tinanggap mong trabaho sa pagiging gwardya? Ang bantayan yung iyong kapwa gwardya? May punto yung hepe, di ba? Di ba? Ang tungkulin ng gwardya, hindi para bantayan yung kapwa niya gwardya, kundi pangalaga ang matiwasay yung kanyang pinagpopostihan. Ganyan din sa ating mga Kristiyano, sa ating ding mga kapatiran, sa ating mga tao. Huwag mong postihan ang iba. Huwag mong bantayan ng iba para makahanap ka ng maisusumbong. Para wala kang maihatol. Kasi mamaya nakita mo, bigla kang makahatol. Yan din ang ihahatol sa iyo. Tandaan natin, ang hatol natin hindi perpekto. Diyos lamang ang pwedeng makahatol ng perpekto. Nakita mo lang yung isang bata kumukuha ng pera sa nakasabit na bulsa ng pantalon Hinatulan mo na kaagad, nangungupit yung bata. Yung pala, inutusan pala ng magulang yun na kumuha ng pera doon sa bulsa na nakasabit na pantalon. Yan, maraming ganyan, mga kaibigan, mga halimbawa lang yan. Kay bilis sumatol ng tao. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan. Kasi sa hatol na inyong gagawin, diyan kayo hahatulan. Sa panukat ng inyong gagamitin, diyan din kayo susukatin. Huwag mo nang hanapin yung puwing ng iba, kundi mo nakikita yung troso na nakabara sa iyong mga mata.
Ang ganda ng mensahe ng ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ano sabi sa kapitulo 14 ng Roma sa talatang 10? Ito po ang wika. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Walang makaliligtas sa atin sa paningin ng Diyos. Siya ang nakatataho ng lahat ng ating iniisip, sumasaliksik ng ating mga puso. Mahiya tayo sa Diyos. Huwag tayong maging palahatol. Kaya itong aklat ng Roma, pinalalago tayo mga kapatid Ninonurture tayo para lalo tayong maging isang mabuting mananampalataya sa mundong ito. Wala tayong maidadahilan sa Diyos. Lahat tayo nababasa ng Panginoong Diyos. Kahit pa tayo'y mukhang relihiyoso, kahit pa mukha tayong napakataas ng ating moral, kahit mukha tayong matuwid, walang makalulusot sa paningin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magturo sa iba na parang sila ang na parang ikaw ay matuwid, tapos sila'y makasalanan. Parang mga Hudyo nung sinaunang panahon, marami sa mga Hudyo turo sa iba na makasalanan yung mga Hintil. Di nila nalalaman, nagkakasala rin sila. Kaya yung palahatol, pagiging palahatol, mapangusga, isa rin po yung anyo ng kasalanan, mga kapatid. Lihis yan sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Sa ginagawang paghatol ng tao sa iba, hinahatulan rin niya kanyang sarili. Ang masaklap pa nito, yung mga taong mapanghusga sa iba, sila rin, ginagawa rin nila yung mga katulad ng kasalanan na kanilang pinanghuhusga. Kaya may kasabihan yung magnanakaw daw, galit sa kapwa magnanakaw Di ba? May kasabihan yan, yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Hinuhusga nila yung iba, ginagawa rin naman pala nila yung ginagawa ng iba. Ano tawag dyan? Dito sa Katagalugan, tawag dyan ipokrito. Mga ipokrito kayo, yan ang tawag dyan sa Katagalugan. Sumbong ka ng sumbong, ginagawa mo rin pala yun. Ipokrituhan po yun. Ganyan yan, mga kapatid. At yung pagiging palahatol na yan, mapangusga, nanganganak po yan At ang mahirap dyan, namimihasa na ang tao rito. At yung panghusga, paghatol, dala rin ng kayabangan yan, mga kapatid. Dala rin yan ng pagiging mapagmata natin sa kapwa.
Kumisan yung pagiging panghusga ng tao eh. Pagtuturo, yung paghatol ng tao, kumisan ginagawa nilang ano yan eh. Para mabaling sa iba. Yung pansin ng ibang tao at hindi mabaling sa sarili nila. May tawag doon eh. Parang ginagawang scapegoat ba tawag doon? Para hindi mapansin yung kasalanan ng isa, ang titirahin niya yung isa, di doon mapupunta yung bunton ng mga tao. Maiiwas ngayon sa isyong ginagawa niya. Di ba maraming ganyan? Kaipokrituhan yun, mga kapatid. Kailangan natin sinasabi, ang hatol ng tao limitado. Ang Diyos lamang ang siyang makakapagbigay ng tunay na paghatol. Ang tao kay daling humusga batay sa panlabas na kanilang nakikita. Pero ang Diyos kapag humusga sa puso siya'y nakatataho ng ating puso, siya'y nakakapagsiyasat, siya'y nakakakita. Yan ang tunay na panghusga. Kaya hindi sapat, mga kapatid, yung mga panlabas na nakikita natin para husgahan natin ang tao. Tulad nga na halimbawa natin, nakita mo yung babae tsaka lalaki, magkasama, tapos yung lalaki nakakbay sa balikat ng babae. Palibasa, nakatalikod. Aba, hinusgahan mo na agad. Ay siguro babae niya yan. Kahit na gumamit ng terminong siguro, pero nasa isipan niya, nag-i-inject na siya ngayon sa ibang tao, na may kalaguyo yung nakita niya. Pagharap, abay mag-ama pala. Ang bilis mong manghusga sa panlabas mong nakikita, na walang due process. Di ba? Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang siyang humatol sa atin, ang siyang humatol sa kanila, ang siyang humatol sa sinuman. Huwag tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ko kanila, yung iba nanghusga kasi gusto nilang pagtakpan yung sarili nilang pagkakamali. Kaya nagtuturo sila sa iba para doon mabaling. Yung mapapagkwentuhan mo, nako, pag napagkwentuhan mo yan, mabilis din yan manghusga. Di ba? Naging promotor ka patuloy ng pagkakasala ng iba. Nadisin sana kung hindi mo na ikwento, hindi mo na i-chismis. Kung hindi ka kasi chismoso, hindi ka chismosa, hindi ka naging daan sa ipagkakasala nila. Kaya maraming tao ganyan, nakikita kasalanan ng iba, pero kasalanan nila, di nila nakikita Kaya sabi ni Timoteo, di ba? Nakikita mo yung puwing ng iyong kapwa, pero yung troso na nasa harap ng iyong sarili mga mata, di mo napapansin. Kung nasasagasaan kayo, mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Ang ating programa dito sa Ayon sa Kasulatan, gabay ito sa katotohanan na ginagamit ng ating Panginoong Diyos para tayo maging isang makabuluhang mananampalataya habang tayo nakikiraan sa sanlibutang ito, mga kapatid. Sa halip na kayo'y magdamdam, sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos na may kababaang loob. Yung hindi tayo nagmamataas. Sa halip na tayo'y magmalinis at manghusga sa iba,
dapat tayong maging mapagpakumbaba, may pusong nagsisisi, na humihingi ng awa at habag sa ating Panginoong Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, nangangailangan ng biyaya. Lahat tayo nanganganlong lang sa ating Panginoong Diyos. Walang mas mataas sa atin, walang mas mababa sa paningin ng Diyos. Hindi ko mo mayroon kang mataas na tinapos na edukasyon. Iisipin mo, mas mataas ka na sa akin sa mata ng Diyos. Hindi. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng ating Panginoong Diyos. Hindi sapat, mga kapatid, na alam mo lang ang tama at mali. Hindi sapat ito na alam mo lang kung ano yung tama at mali. Ang kailangan natin, kung paano tayo susunod sa ating Panginoong Diyos at paano natin isasabuhay ang tama at paano natin tatanggihan ang mali. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang paghahatol sa bawat isa. Siya lamang ang patas na hukom sa mundong ito, na walang mintis kung huhusga, sapagkat ang kanyang panghusga, ang kanyang paghatol ay batay sa prinsipyo ng katotohanan. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, kung meron sa atin magaling manghusga, magaling humatol, baguhin na natin ang ating buhay. Lahat tayo ay mayroong pananagutan sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang paghatol, ang panghuhusga. Ngayon, kung sa loob naman ng iglesia, pangyayaring ito, may proseso kung paano isinasagawa ang tamang paghatol, ang tamang paglalapat ng disciplinary action kung kinakailangang ilapat ito. Huwag yung basta-bastang huhusga at basta-basta na lang maglalapat ng disciplinary action na walang due process. Ilagay din sa tama, ilagay din sa kaayusan. Ganyan po yan, mga kapatid, mga kaibigan. At lagi gagawin sa ikaluluwalhati, ikalulugod ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa sa ginawang proseso bago mailapat ang paghatol ay tama naman, huwag naman magdadamdam yung nalapatan ng due process at nabigyan ng disciplinary action. Dapat naman niya itong tanggapin ng maluwag sa kanyang kalooban na may kasamang paghingi ng tawad sa Diyos. At kung kinakailangan, sa kongregasyon. Bigay tayo halimbawa, usapang panloob ng iglesia. Isa sa mga itunuturo natin, kapag ikaw ay lalagay sa buhay pag-aasawa, dapat nasa kaayusan. Abay, sukat mong hindi pa kayo na ikakasal, ay nabuntis mo na yung iyong girlfriend, may nakakita ngayong kapatid na nakakakilala sa inyo at nakitang buntis na yung iyong girlfriend,
tumatayo ka sa pulpito, nakakapag-sermon ka, nakakapagturo ka sa lesson, iuulat ka natural sa mga elders. Tapos ang elders magsisiyasat, ilalapat yung due process kung papaano matitiyak na talagang nakalabag sa panuntunan ng iglesia ang taong ito. Ngayon, napatunayan. Hindi mo naman idininay kasi yun naman ang totoo. Nung nalapatan ngayon ng disciplinary action, nasa loob halimbawa ng 6 na buwan o 1 taon, o 3 buwan o kaya 5 buwan, ang taong ito hindi ka muna pwedeng tumayo sa pulpito. Bawal ka munang magturo ng lesson. Abay, nagalit ngayon yung taong binigyan ng disciplinary action. Bakit pati sa pagtayo sa pulpito pinagbawalan? Bakit pati sa pagtuturo ng lesson pinagbawalan? Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Huwag kang magagalit. Huwag kang magdadamdam. Ngayon, ano gagawin mo ngayon? Dahil nasasawata, nabigyan ka ng disciplinary action, napalo ka ng iglesia. Sisiraan mo ngayon ang church, sisiraan mo ang local church. Pati yung mga namiminuno, yung naitalaga ang mga elders, ichichismis mo ngayon sa iba-iba, sisirain mo yung karakter, sisirain mo yung dignidad niya o nila. Mali. Di ba mali? Tanggapin natin na tayo nagkasala. Tanggapin natin yung disciplinary action na naipataw sa atin. Nagkaroon naman yan ng due process of law. Ikaw man, umamin din na talagang nabuntis mo yun, hindi ka na makakapag-deny. Malaki na tiyan may nalabag ka. Kailangan mo ngayon dumaan sa disciplinary action. Di ka naman tatanggalin sa church disciplinary action, di ka lang magtuturo muna. Nagalit ka ngayon. Pagkatapos hindi ka pa nagkasya sa galit mo, sa paninira mo dun sa mga elders, pati dun sa nagsumbong, nagalit ka pa. Hindi ka pa nagkasya dyan. Pagkatapos mo silang siraan, tapos mo siraan ng iglesia, lalabas ka ngayon ng church. Sasama ka ngayon doon sa mga bumabatikos na ngayon sa church. Yan. Wag. Kapag tayo'y nasawata, iluhod natin ang ating tuhod sa may kapal. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Tanggapin natin yung pagkakasala, yung bunga ng ating ginawang pagkakasala. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos gumagawa sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Na ang iglesia ay buhay, hindi tutulog-tulog. Ganyan po yan, mga kapatid. At sa lahat ng paghatol na isasagawa, pangusga, idaan sa due process of law. Isa yan sa mga nakikita nating mensahe dito sa pinag-aaralan natin sa Kapitulo 2, Aklat ng Roma. Ayan. Di ba? Kaya dapat tayo sa lahat ng bagay maging mapagpakumbaba. At ang sentro ng ating isipan, yung maluwalhati ang ating Panginoon. Yung maparangalan ang ating Panginoong Diyos. O ngayon, mabilis ka rin bang mangusga? Mabilis ka rin bang humatol sa iba?
baguhin na natin ang ating sarili sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Kristo at pag-alalay ng banal na Espiritu. Humingi tayo ng patawad sa ating Panginoong Diyos sa mga pagkakamaling ito na nagagawa natin, kung nagawa man natin. Ang Diyos naman po mapagpatawad Tapos tuturuan tayo ng Panginoon na wag na tayong magkasalang muli sa ganitong paraan. Igagay tayo ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng lakas para mapanugumpayan natin ang ganitong uri ng ating nagawang pagkakamali. Suklian natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ng isang tunay at tapat na paglilingkod. Habang tayo nakikiraan, naglalakbay sa sanlibutan ito, hindi tayo magiging mapanghusga sa ating kapwa. Hindi tayo magiging palahatol sa ating kapwa. Kundi bagkus tayo sa kabilang banda ay magiging mapanalanginin sa ating kapwa. Ganyan ang nais ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya masarap po basahin yung kanyang mga liham, di ho ba? Napakasarap basahin, mga kapatid. Marami tayong matututunan na mga aralin sa buhay. Pansamantala, diyan muna natin tatapusin ang pag-aaral natin ng Kapitulo 2, talatang 1 ng Aklat ng Roma. Di ba? Marami-rami tayong natalakay, ngayon, bago tayo bumaba sa Kapitulo 2, talatang 2 ng Roma, babati muna ako, mga kapatid, Bati muna tayo, Yan. Okay, shout out kay kapatid na Segundo Cortez. Yan, Yan. Ang oras natin ay ganap na alas 4:50. Yan. So tayo pa rin ay patuloy na nagsasagawa ng atin pong verse by verse na pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. At I hope na sa atin pong pag-aaral, may mga napipitas tayong katotohanan, may mga aral tayong makukuha na magagamit nating sandata habang tayo ay naglalakbay. Yan. Shout out kay kapatid na Pons Magan. Yan, happy Sabat po, kapatid na Pons Magan. Shout out kay kapatid na Jonathan Ventura, LE. Yan, sabi ng kapatid na Jonathan Ventura, kumusta po kapatid na Camacho? Happy Sabat from Antique. Yan, shout out sa inyo sa Antique Church po, Sabi ni Mama's Bees Channel, sa YouTube po, gusto ko din po makatulong pero di ko alam kung paano. Ayun, ipanalangin mo lang kami, mga kapatid na Mama Bees Channel. Lagi mo kaming isama. Yung programa ng Seventh-day Adventist, lagi po niyong isama sa inyo pong mga pang-araw-araw na panalangin. Wala na pong hihigit na tulong na inyo pong maibibigay maliban sa inyo pong masiglang panalangin. Ayan, yan po yung kapatid na Mama's Bees Channel. Yan. Alright. Okay, shout out muna sa atin pong mga kaibigan na mga nababible study po natin. So natapos na uli natin, mga kapatid, yung chapter 2 verse 1 ng Roma. Ngayon naman, ang tatalakayin naman natin yung chapter 2 verse 2
ng Roma. Ayan, no? Ay sinusulit natin itong araw ng Sabat na ito sa ating ginagawang verse by verse para makausad tayo at marami tayong mga aralin na makuha dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ayan, no? At ako pa rin ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo mga kapatid dahil patuloy po kayong nakaantabay at sumusuporta sa lahat ng atin pong mga gawain sa Himpapawid. Ano po? Yan. Sabi ni kapatid na Ponsmagan, wala ako maitulong sa'yo. Minsan kahit sa load, pag live kayo, bigay ako konti. Oh. Ayos lang yun kapatid na Ponsmagan. Yun lang makita ko po kayong masigla sa pananampalataya. Kapatid na Ponsmagan, malaking bagay po yun. Ano? Kasi ang inyo pong mga maliliit na lingkod dito po sa Media Broadcasting Ministry, ay patuloy po kayong ipinapanalangin lahat ng mga kapatiran natin na maging matibay sa pananampalataya. At kapag kayo nakikita namin gayon, ay tuwang-tuwa po kami at masayang-masaya po kami. Ayan. Siguro, katulad ng ating nabanggit doon sa kapatid na nating si Mama Vis Channel, kapatid na Ponsmagan, lagi nyo po kaming isasama sa inyo pong araw-araw na paghiling sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Para tayo naman sa maliit nating nalalaman, sa maliit nating kakayahan, ay patuloy tayong makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos, sa ating kapwa-tao, sa mga ganitong uri ng gawain. Ano po? Yan. Okay? At ang Diyos naman ang bahala po namang magpapala sa inyo pong lahat. Ano po, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? So, yan. Nangungumusta nga pala, di ko nasagot yung tanong ni kapatid na Jonathan Ventura, no? Sabi niya, kumusta po kapatid na Camacho? Yan. Ito po, tulad ng ating laging sagot, gwapo at cute pa rin tayo. Ayan. At lagi po tayong pinagpapala, lalo na sa spiritual nating kalagayan, kapatid na Jonathan Ventura. Ano? Ayan. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand
forevermore. Forevermore.